ang Diyos sa dakilang araw na ito. Ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Silayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito. Ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. At ang ating mga sinasama din natin sa banal na misang ito ang ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong hinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklong sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoong naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw, ay magpangindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kaniyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayon, gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaigo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. puri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawang mga alagad ay patungo sa isang nayon na tinawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang nangyayari. Samantalang nag-uusap sila, ay nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa mga alay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay
nakatatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya, at sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulan mamatay, at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalayas sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang pumunta sa libingan at di na nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabing, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilang mga kasama namin. At ngayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan lahat ang sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kantan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayon ng kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapipigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila. Palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati sa kanila, nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala ngayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang kamatayan ay isang masakit na karanasan na kung minsan ito ay nagdadala sa atin ng kalungkutan. Ang kamatayan rin ay nagdadala din sa atin ng dalamhati. Sa Ebanghelyo natin ngayon, hindi lamang dalamhati ang dala ng kamatayan ni Jesus. Nandun din yung takot at pangamba na sila'y balikan ng mga punong saserdote. Kaya nandun yung takot ng mga alagad. Parang sinasabi sa atin ng ating pagbabasa ngayon, nasa gitna ng dalamhati, nasa gitna ng kalungkutan, nasa gitna ng pagsubok na ating naranasan,
sa gitna ng nahihinaan tayo ng loob, kasama natin ang Diyos na naglalakbay sa atin sa araw-araw. Sa Ebanghelyo natin ngayon narinig natin ang tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa daan patungo sa Emmaus. Napansin natin dahil sa kanilang tindi ng kalungkutan sa nangyari kay Jesus, hindi nila na-recognize na ang Panginoong Jesus ay kasama na pala nila. Hindi na nila na-recognize ang Panginoong Jesus na kausap na nila, kaharap na nila. Ganito din yung karanasan ng mga ni Maria Magdalena. Hindi nila na-recognize ang presensya. Hindi nila na-recognize na buhay si Jesus. Kasama nila si Jesus. Kausap nila si Jesus. Kahapon narinig natin na pagkamalan ni Maria Magdalena na si Jesus ay isa lamang tagapagbantay, tagalinis doon sa libingan. Ngayon naman, yung mga alagad habang naglalakbay, kausap na nila ang Panginoong Diyos, hindi nila napansin. Ang tingin nila, ekstranghero ang taong ito na hindi nakakaalam sa nangyari sa Jerusalem. Ganito yung pakiramdam natin sa buhay natin kapag tayo'y nakaranas ng kalungkutan. Ganito yung pakiramdam natin kapag tayo nakaranas ng nawala ng minamahal sa buhay. Hindi natin nakikita ang presensya ng Panginoong Diyos. Ito yung pakiramdam natin na nung tayo'y naghihirapan sa buhay dahil sa ating kalungkutan, kahit kausap na natin yung Panginoong Diyos, hindi natin nare-recognize dahil nabulag tayo, dala ng lungkot, dala ng lungkot na naramdaman natin. Ngayong araw, pinapakita sa atin ni Jesus na ang Panginoong Jesus ay hindi iba sa atin. Na ang Panginoong Hesus ay hindi ekstranghero. Na ang Panginoong Diyos ay hindi malayo sa atin. Bagkus kasama natin pakasama natin ang ating Panginoong Hesus sa ating paglalakbay patungo sa daan ng ating buhay. Sumasabay sa atin ang ating Panginoong Diyos na naglalakad sa ating buhay. Sa katunayan, ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid sa atin mula sa malayo, kundi ang Diyos ay lumalapit sa atin sa panahon na ang tingin natin tayo ay nag-iisa sa buhay. Ang Diyos ay kaisa natin sa tuwing tayo'y nagdurusa at nakaranas ng matinding sakit. Ang Diyos ay nagsasakripisyo kasama natin sa tuwing tayo'y nahihirapan sa buhay. Ang Diyos ay nagpapasan ng krus sa tuwing tayo'y nagpapasan ng mabibigat na krus sa ating buhay. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang tingin natin kasi walang Diyos. Kasi hindi natin na-recognize dahil sa bigat ng ating pinagdaraanan, sa bigat ng problema, hindi natin nakikilala kaagad na ang Diyos pala ay kasama natin sa ating paglalakbay. Ito yung karanasan ng dalawang alagad. Hindi nila kaagad na-recognize ang Diyos na kasama nila sa kanilang paglalakbay. Dahil nakatuon lamang sila doon sa kamatayan ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nakatuon lagi sa ating problema, kapag tayo nakatuon lagi doon sa mabibigat na ating pinagdaraanan,
Wala tayong panahon na imulat yung ating mata upang makita natin ang ating Panginoong Diyos. Lagi nating tandaan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nagbibigay sa atin ng pag-asa na mawag tayong mawalan ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga problemang pinagdaraanan natin. Ang kamatayan, ang problema ay hindi hadlang upang hindi natin makasama ang Diyos. Binigyan niya tayo ng lakas. Huwag nating isipin lagi, kapag may problema, naglilingkod tayo. Minsan ito kasi sinasabi natin sa sarili natin. Ayaw mo natin maglingkod. Bakit? Kasi namatay yung magulang ko. Matagal na ako naglilingkod sa simbahan. Pero bakit kinuha pa yung mahal ko sa buhay? Katandaan natin, kahit namatay ang ating mga magulang, nawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Nandyan lagi ang Diyos, kasama natin sa mga kalungkutan, sa mga problema, sa mga pagsubok na dumadarating sa buhay natin. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kapag tayo nakatuon lamang sa problema, mas hindi natin nakikita ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Pero pag imulat natin ang ating mata upang makita natin ang Panginoong Diyos, mas makikilala natin ang Diyos na kasama pala natin siya sa ating paglalakbay. Kapag imulat natin yung mata natin, huwag tayong magpadala sa problema, nakikita natin ay hindi pala tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Bagkus binibigyan lagi tayo ng bagong pag-asa ng ating Panginoong Diyos upang magpatuloy sa ating paglalakbay sa buhay. Binigyan tayo ng lakas upang magpatuloy. Itinaas tayo ng ating Panginoong Diyos at tinutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na muli tayong makatayo sa ating pinagdaraanan sa buhay. Ipinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos kung paano tayong matyagang lumaban at matyagang bumangon mula sa pagkakalugmok patungo sa pagbabagong buhay. Sa pagkakataon na tayo ay nagsisimba, naway makita natin ang bagong pag-asa. Makita natin ang bagong liwanag na ang Diyos ay hindi tayo iniwan kailanman sa ating buhay. Na ang Panginoong Diyos kasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga itinatag sa atin ang Eucharistia para ito ay maging isang paraan upang makasama natin siya. Na hindi tayo basta-basta iniwan ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong pag-asa at inspirasyon gaya ng naranasan ng 2 disipulo. Hindi ba kung titingnan natin ang eksena ng Emmaus, kung paanong nanatiling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Una, binuksan ang ating mga mata sa katotohanan na ang muling nabuhay na Hesus ay nagpapakita sa atin sa pamamagitan ng ekstranghero. Ang ating pagkakilala sa Kanya ay makikita sa ating pagkamapagpatuloy na muling nabuhay ni Jesus sa ating kalagitnaan. Ang mga bawat anak na pinababayaan, na itinakwil sa lipunan,
ang ating pagkakilala kay Jesus ay pinapahayag sa atin ang pagtanggap sa mga taong ito at sa ating paglilingkod sa kanila. Pangalawa, binuksan din ang ating mga puso kapag muling nabuhay na si Jesus ay nagpapakita rin sa atin na sa bawat paghahati-hati ng tinapay, ipinagdiriwang natin ang Eucharistia at hinahamon tayo upang maging mas nakatuon at dedikado tayo at mas matapat tayong tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Mas maiging tingnan natin ngayon ang ating sarili, tingnan natin ang ating buhay, pagmasdan natin ang ating paligid, paano natin nadama ang presensya ni Jesus. At paano natin sabihin, tayo rin ba ay maging saksi ng ating Panginoong Hesus sa nangyayari sa ating lipunan? Nawa ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus patuloy na magbibigay pag-asa sa ating araw-araw na buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pag-alala natin kung paano nakita ng alagad si Jesus sa paghahati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay ni Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan. Sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At tinawang paunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalataya, nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mapagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha ng sanlibutan sa ipagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para pagkain nagbibigay buhay. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong
bayang nagpupunit nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong paghahaing sumagip sa sanlibutan at kasiyahan mong papakinabangan ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maapong tupa na tumubos sa aming lahat, ang iyong anak na minamahal, ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkahusay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang inilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa, at ni Jose Advincula na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiho rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalangin mahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati